Okay, daghan salamat sa atong maabtikon nga MC. Ug bisan pa nining kabuntagon sa Loy Papaula Igsoon. Salamat po sa long time ago mo to among paborito. No? Day of Judgment. Pero wapo kay siyang mensahe, Day of Judgment, adlaw sa paghukom. Okay. So, sa makausapa, happy Sabbath na natong tanan. God is good. And all the time, God is good. Now, diha sa ato ang application, sa atong COG7 application, kung inyo nang i-open kada buntag, na diha gitawag verse of the day. So, karon ang atong verse of the day, akong gihimuan og sermon, no? So, ang atong verse of the day is Philippians 4:4. Sayon kay memorizon. Okay, everybody will memorize it. Sa to? Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Managkalipay kamo diha sa Ginoo o sa gihapon managkalipay kamo diha sa Ginoo. Now, rejoicing in the Lord. Muni ang ato ang tema karong kabuntagon mga igsoon, kaning ang benepisyo, the benefits of rejoicing in the Lord. Unsa may benepisyo kung managkalipay ta diha sa Ginoo. Okay, so within 30 minutes ato ning humanon, so hulman nato ang inyong igdulong og igsoon alang sa kahimayaan sa Ginoo. Amen? So, the benefits of rejoicing in the Lord. Number 1, atong hinumduman igsoon nga kaning gitawag nga managkalipay kamo diha sa Ginoo. This is not only a suggestion, this is not a suggestion of Paul, but rather this is a command. Resulti command. No? Dili ni siya suggestion, kundi kana siya igsoon gitawag og command. Ang kanang panagkalipay or to rejoice, it means to say finding delight, mangita ta og unsay makalipay alang diha kaniya. Sa Isaiah igsoon nagsulti diha nga kinahanglan nga musulod ta sa adlong igpapahulay, kinahanglan aduna tay kalipay diha kaniya. Ngano man, kay kung nisulod lang ta diri tungod kay napugos ta, wala gyapon malipay ang Ginoo na. Okay? So, to rejoice means finding a delight in Him and celebrating His presence in our lives. Now, kung naay kung dunay kuan igsoon ko diha sa Ginoo, palihog ko. Okay. Kung dunay presensya diha sa Ginoo sa atong kinabuhi, dapat mag-rejoice ta. Rejoicing in the Lord always, nag-emphasize na siya igsoon og usa ka choice, pagpili, og dili na siya about feeling. It's not about feeling. Kaya ang feeling, kanang happy ra. Og naay mag-joke si Kuya Jutam, parehas ka ganina. So, malipay ta, og mo-perform po siya, og kanang anointed kayo nga magdala sa Bible lesson, malipay ta, kanang makakatawa ta. But to rejoice, that is a matter of choice. Bisan gani sa taliwala sa nakay problema, wakay kwarta, malipay ra gihapon ka. Matud pa bitaw sa mga Ilonggo, ang ang pinaka grupo sa Pilipinas nga permanente malipay kana yung Ilonggo. Ngano man kay ang Ilonggo nana sila panultion nga sadya gid ni subong ba kana kunong lipay gyud ta ani ba kay wa tay kwarta og sa Binisaya pa, pero sa ila sadya gid ni subong ba kay way kita kwarta, way kita bugas ana ilahang expression sadya unya. Kuan daw kanang ug naay mo hagit nimo og away, may siya sige magkita ta ugma kay magsinadyaay ta kana bang kalingaw ba magkalingaw tong sumbagay. So muna nga to rejoice, this is a command nganong gisugo ta wala ta gisadjisan ani igsoon. It is a way to demonstrate our obedience to God and trust in His sa iyang pagka-Dios. Una kay salig sa iyang pagka-Dios, dapat mag-rejoice ta na igsoon. So, nahimo kini siya nga kuman tungod kay gani sa 1 Tesalonica 5:16, ganina kuan man to Philippians 4:4, karon sa 1 Tesalonica 5:16 nagsulti diha rejoice always. Kinahanglan matud pa niya magkalipay kamo kanunay. So, si Pablo samtang nagsulat siya ng rejoice in the Lord always, he was in prison. Naa siya sa usa ka gipriso siya igsoon. Pero nakasulat gihapon siya nga pag malipayon kamo sa kanunay. So,
gipili ka na niya nga magpadasig ka nato, maghatag og kanang paglaom sa tanan nga mga magtotoo tungod kay kung kita magmalipayon diha kanunay sa Ginoo, but ipasabot nga mura ba ganan niyo ta, magmalipayon lang ta, bagwa tay bugas, bahalag daghang manaot nato, bahala kung daghang tag problema, bahala kung naisakit, magmalipayon lang gihapon ngano man igsoon, tungod kay mauna ang karakter sa usa ka Kristohanon, labi na sa Church of God, mo na'y karakter nga buti pasabot, we submit our will to the will of the Father. Amen? Atong gisubmitar ang ato ang kabubuton sa Ginoo bisan pag lisod kaayo ang panahon. Ikaduha nga rason nganong kinahanglan tumanon nato ning Philippians 4:4 nga magkalipay ta kanunay diha sa Ginoo. Tungod kay atong gisulti ba nga bahala na, ikaw na bahala tanan Lord, kay kabaluta nga ang Ginoo mo atiman gyud bisan pa sa mga lisod nga panahon. Si Kuya Jutam, iyahang kuan ganina, siya ang iyang pag-take og exam easy lang because of the prayer. Ngano man, because God is with him. Now, lipay ra, no? Sadya ra kayo, lipay ra kayo. And we claim nga kato siya marungan lang tugtulo, okay na no? Kuya Jutam? Okay, and then another one, we can able to cultivate gratitude. Buti pasabot nga, makultibar na to ang pagkamapasalamaton sa Ginoo kung kabaluta mo lipay diha sa Ginoo. Now, na may tao nga dili mo ingon nga, salamat ha? Pero, sa the moment nga imo siyang hatagan, unya nalipay siya, that is practicing gratitude. Nagmalipayo na siya sa imong gihatag. Bisa pa unsa na kagamay, unsa na kadako. So the same as we are, no? So naay mga biblical example igsoon kung naa diha sa atong kuan. Okay, biblical example si manalag na Habakuk, no? He chooses to rejoice the Lord despite of circumstances. Bisa kuan siya sa daghan kay circumstances siyang kinabuhi, pero nalipay ra gihapon siya diha sa Ginoo. Pareha nang gingon nga nagserbisyo ra gihapon ta sa Ginoo bisan og daghan ta og mga problema o nagserbisyo ta sa Ginoo bisan pa daghan ta og mga problema sa Pilipinas. Isa na niini ang story ni Job, no? Kasi kabalo sa story ni Job. Iyahang mga anak mamatay, iyahang kabtangan nangawagtang tungod kay gikuha, isulayan siya igsoon, apan sa gihapon he choose God. He choose to serve God. Ngano man kay og dako kay ang pagtuo nga bisan pa ni ana tanan matud pa niya, ako ning gawas nga hubo, unya ako pod muling hubo, wala daw siya iya. Muna igsoon ko din sa Ginoo, ang iya haragyod kalipay sa Dios nga naa diha kaniya. So nining kabuntagon ato pandungagan si David, bisan si David igsoon kuan si David kanang daghan pud siya mga naagian nga mga temptasyon, daghan siya naagian nga mga sirkumstansya, pero gipili lang gihapon niya nga malipay siya diha sa Ginoo. So nining kabuntagon atong hisgutan, what is the benefits? Unsa may benepisyo kung kita kanunay magmalipayon diha sa Ginoo? Kusang yung tanan sa pagpanindog, let us have a short prayer. Our dear loving Father in heaven, Ginoong Dios, sintak na sa kabuntagon amahan, kami amahan nagadayeg kanimo Dios. Lord, nining tungurag amahan, feel this presence of your presence Ginoo, apon akining maong simbahan Ginoo, o kada usa ka namo Ginoo, pun-as imong balang espiritu, aron magmalipayon kami deep inside Ginoo sa pag-alagad nganha kanimo. Lord God, salamat kaayo sa pagdungog sa mapag-ampo karon, amo kining pagadawaton, in Jesus mighty name we pray. Amen. Okay. So, adunay akong gipili diri igsoon, actually daghan kaayong benepisyo, pero akong gipili ang tulo lang ka klase nga benepisyo. Okay, nga dagko nga klase. Atong ablihon ang atong
Salmo 16, versikulo 11. Now, the first benefits of being, kanabitang malipayon ka kanunay sa Ginoo, ang unang benepisyo, ang imong pagtuo mulawom. Kanabitang mukutkot paingon gyud sa ilalom ba? Magkalalom ang imuhang pagtuo. No, atong basahon Psalms 16 verse 11. Wala ta? Okay? Basahon na to. Psalm 16 verse 11. Nara? Okay. Igapakita mo kanako ang dalan sa kinabuhi sa imong presensya. Anaang kahupnganan sa kalipay, sa imong tuong kamot, adunay mga kalipay nga sa walay katapusan. Igsoon ko diya sa Ginoo, si David nasayod siya, nga bisan pa sa kalipay sa Ginoo. Okay, bisan pa sa kalipay, igsoon diha sa maglipay diha sa Ginoo, maga-focus manggod ta diha sa Ginoo. Kung magmalipayon ta sa Ginoo, atong ma-acknowledge nga God is good all the time, no? So it will depends our faith, magkalalom, magka-strong ang ato ang pundasyon sa atong pagtuo. So importante nga magkakalipay ta sa Ginoo, especially kung doon natin problema, ilipay lang, tawana, og sa kanta pa, tawanan mo ang iyong problema. Nga naman, kayo magsige tag-focus sa atong problema, nervyoso na lang taana. Amen, di ba? Pero kung magsige tag-focus, kung palitan nagdaot ka, pag-focus sa kaayuhan, ayaw sige focus og unsay sakit. Matud ba? Mubitaw na, magsakit tong akong anak sa una katong magsakit si Kuya Cesar sa ngipon. May ko pag-pray sa Ginoo. Gamay pa na siya, magsige na siya ingon, grabe po ka Lord, di ko nimo patulugon, di nimo ayuhon akong sakit, kudiliin na naon pagampo. No? Magpasalamat lang gihapon ta, bisan og nagsakit. Okay. Usahay, kung wala tayo kwarta, salamat Lord, at least naka-experience ta. Naka-experience ko aning walay kwarta. Okay. Total, dili man sa tanang panahon nga watay kwarta. Amen? Mas daghang panahon nga natay kwarta. Okay. So, kung magkalalom ang ato ang kuan, ang ato ang pagtuo, maparehatan David nga hingantahon. Magsige na lang og daig sa Ginoo tungod kay magkalalumpod ang atong pagtuo nganha sa Ginoo. We experience spiritual growth. Unsa may timailhan nga ning tubo na ang imong pagtuo? Nana ka maturity, nana kay resilience, kaning resilience kana bang sobra pa sa lahutay. Okay. Sa James 1, 2 ngadto sa 4, ningon dito, ikalipay ninyo ang inyong mga pag-antos. Now, mailhan nimo nga, dako na kay kag pagtuo, igsoon, tungod kay malipay ra gihapon ka, bisan doon na kay mga kagulanan. No? We experience spiritual growth, maturity, and resilience. So, kung imong basahon ang Romans 5, verse 3 to 5, naghisgot gihapon din ha mga igsoon, nga kung ang usa ka tawo nga mutubo nang iyang pagtuo, magkalalom ang iyang pagtuo nganha sa Ginoo, mulahutay siya bisan pa sa daghang mga paglutos. Mulahutay siya igsoon. So kinahanglan nga we must characterize the rejoicing in the Lord. Kinahanglan maglipay ta sa Ginoo. Kanang lipay ba nga bisan wa ta nagkatawa pero diri sa ilalom magsige ta og ingog, thank you Lord kay naka-experience ko ani. Okay. So, muna mga igsoon ko diya sa Ginoo, ang unang benepisyo nga kung kita kalipay kanunay diha sa Ginoo, kita mga igsoon kalalom ang atong pagsalig sa Ginoo. Okay? Lord, ikaw na lay bahala. Kaning among sitwasyon karon, kaning akong sitwasyon karon, ikaw na'y bahala. Muni gingon ni Kuya Jutam ganina, samtang mo take siya, nagsigi siya answer, siya ang gi-answer, ningon din siya, in Jesus' name. In Jesus' name. No? Kanang simple ra, unta kay na, simple ra man kay na, in Jesus' name. Tanan nga decision, in Jesus' name. Pero dako kay na siya gipikto igsoon. Nga naman, kanang usa ka tawo maingon ganig in Jesus' name, malipayon na siya sa sulod.
Pero magsigig yung, asa man ko mangita ni kwarta, oy, asa man ko. Nagproblema sa kwarta, nagproblema pa sa gugma, sa pa, nagproblema pa sa iyang mga anak, whatever. Igsoon ko, dalon na to na sa Ginoo, o magkalipay ta, kanunay sa Ginoo. Kana bang moingon ta, Lord, kabalo man ko nimo, Lord, gisulayan naman ko nimo, ani. Dayon pagkahuman, salig din ta sa Ginoo. So, kinahanglan batasano nato ang gitawag nga magkalipay diha sa Ginoo kay maunay timaan sa usa ka matuod nga kanang magtotoo nga anha sa Ginoo. Okay, pakita ang dagway si Montapad ug unsay dagway sa malipay. Ha? Okay, malipay. Nalipay ba ang tanang nakasimba karon? Amen. No, dapat maabot na dire kinahanglan ikalipay nato ang experience nato nganhi sa Ginoo. Ikaduha, sa Nehemias 8 versikulo 10 ato nang basahon karon, no? So, ang kanipong magsigitag kalipay diya sa Ginoo, it will give us physical strength. Maghatag ka nato og physical nga kusog. Ta parihera sa usa ka tawo igsoon nga magul-anon. Magsigig hunahuna sa problema, magsigig hunahuna sa sitwasyon. Pagkahapon, wa man gyapon kay kasulbaran. Pero kung malipay ka diha sa Ginoo, adunay dako nga kasulbaran. Ngano man, matud pa niya, it will give us physical strength. Ingon siya, the joy of the Lord is my strength. Si Nehemias, mga igsoon ko diha sa Ginoo, bisan daghan kay siya problema, si Nehemiah, okay, Prophet Nehemiah, pero mas iyang gipili, iyang gipili igsoon ang gitawag, the joy of the Lord is my strength. Ang usa ka taong malipayon, kusgan, abtik, ako buhi, abtik, malipayon. Pero gani og kanang taong magulanon, moingon siya, ako abtik, ako buhi, abtik, dasigunon. Igsoon ko dis Ginoo, it will give us physical strength and empowerment. Basta malipayon ang tao, gwapo siya mga panghuna-huna. Amen? Imbis, ang ayan, ganinang buntag, ingon kong, sayo man kayo, wala diri niya, wala pa man sila ng mata, ako rin ng mata. Ikaw, adili lang ko gusto matugaw ang akong pagkamalipayon. So, ang mga batanon, gisabot na ko, nga dugay, gina sila mo mata. So, nanilihig ko sa church, dayon, nilihig ko diya sa gawas, dayan sige ko hunahuna nga malipayon ko kanang trabaho. Kay kung dili ka malipayon magtrabaho, nagmugot ka, di gihapon ta mapanalangin Ginoo. So, ang Philippians 4:19, kung imong basahon Philippians 4:19, nagsulti siya dito, and my God will supply all your needs. Kung ang usa gani ka tawo nga malipayon, matud pa mga igsoon ko di sa Ginoo nga nasa physical nga kusog. Buti pa sabot, malipayon siya. Muna gingon sa science nga kung magsigi kag mugot, maputlan ka og duha ka ugat sa naong kada minuto, kada segundo. Unang gingon nila nga dali ra ka matigulang. Pero igsoon ko diha sa Ginoo, kung magmalipayon ka diha sa Ginoo kanunay, mao ni ang gingon sa Ginoo. Philippians 4 verse 19. Sulti siya. Philippians. Dili day Ephesians. Okay. Philippians, ug ang akong Dios magahatag sa tanan ninyong mga kinahanglanon sumala sa iyang mga bahandi sa himaya diha kang Kristo Jesus. Sa verse 4, nagsulti diha sa verse 4, rejoice in the Lord always. Magmalipayon mo diha sa Ginoo, sa kanunay. Ugo niya, kato, ipikto to siya. Unsay ipikto? Sa verse 19, nagsulti siya, and my God will supply all your needs according to His riches and glory through Jesus Christ. So, pinaagi kang Ginoo Jesus Kristo, magahatag siya, nga naman igsoon, nga ang atong amahan sa langit, magahatag man nato og mga gikinahanglan nato kung kita magmalipayon. Imagine na imong anak. Imagine na imong anak. Ang imong anak nga malipay ka niya, ganahan kay kamuhatag?
Pero ang imo ganing anak nga dili na mamansin nimo, di gani mo chat nimo, di gani mo text nimo, ug tuwa sa layo, murag wala mawadaan ka kag connection niya. Ug nakay laing anak, murag mapaborito nimo tong isa. Kay katong makapalipay nimo, motoy mas mahatagan nimo sa kanunay. Muna mingon yung favoritism si papa, si mama, dili na favoritism. Nga naman, usahay, nakay mga anak nga layo kayo. Oh, layo kayo. Ug mangayo po sila, magpaulaw-ulaw nimo. So, dili mo close. Nga naman, dili siya malipayon. Di ka malipay niya. Pero gani kung nakay, bisan sa mga disipulo, kita na ako diri sa mga disipulo. Nganong, murag mahulog o murag malipay man ko atong isa, so ang nahitabo, mangutana ba ka? Nakakauna ka? Kauna. Amen? Pero gani, murag wa ka malipay, sagdahin na siya, busog pa na. No, di kay ka mo care. But the Lord will care for us kung batasano na to nga malipay, lipayon na to ang Ginoo. Ano man, ingon ang Ginoo, rejoice in the Lord always. So, magmalipayon ta diha sa Ginoo. Ugo niya, ang Ginoo pod, lipayon pod na niya. Muna gingon niya diha sa verse 19, and my God will supply all your needs according to His riches and glory. Amen? So, kung ikaw kusog ka mulipay sa imong kaugalingon diha sa Ginoo, unsa ang paglipay diha sa Ginoo? Verse 4, verse 5, verse 6, verse 7, nagsulti gihapon sa Philippians 6 atong basahon. Sa Philippians 6 igsoon nagsulti diha nga pinaagi sa pagampo, no? Pinaagi sa pagpangalyupo, pinaagi sa pagpahibalo sa Dios kung unsa ang atoang pangayoon, mao na siya ang hinungdan nga magmalipayon ta sa Ginoo. Nin siya, dili kamo magkaguol sa bisan unsa. Unsay tambas kaguol? Nin siya, kun dili sa tanan pinaagi sa pagampo. Unang tambal pagampo. Ikaduhang pagampo pangalyupo. Ikaduhang tambal nga may pagpasalamat. Ikatulong tambal ipahibalo sa Dios ang imong panginahanglan. So una siya hinungdan nganong magmalipayon ta diha sa Ginoo. So, kinahanglan mo experience lang ta diha sa Ginoo. Kami perti na mo experience anang inguna na nga Lord, sayod na ka Ginoo. No, usay butay kag exam, sulti lang nimo sa Ginoo. Parehas ni Kuya Juta. Lord, ubani biya ako didto ha. That is a very nice quote nga moingon ka Ginoo, ubani biya ako didto ha. Parehas na mularga ta igsoon. Paglarga na to, bisan ako, wasa ko mularga, mingon dahin ko, Lord, tagaibi akong sakyanan ha, nga, safe and sound mo abot dito. Tagaibi akong sakyanan, Ginoo nga kana, di pa ko maglagot na ang sakyanan. So, that is, ipahibalo ninyo sa Ginoo kung unsa ang atong pangayoon para ma-maintain na to ang kalipay nga diha sa Ginoo. To rejoice in the Lord always will give us physical strength and empowerment. No, maghatag ka na to gahom nga din pwede ta mo claim diha sa Ginoo og nasayod ta nga ang Ginoo maghatag sa tanan natong panginahanglanon. Og sa katapusan, Philippians 4:7, ang katapusan igsoon nga benepisyo nga atong makuha when we rejoice in the Lord always, mao ning gitawag, it gives us peace and contentment. Give us peace and contentment. Usay ang mga tao mag-discuss aning gitawag contentment. Kaya abi nila ang contentment tapulan. Kontento na day ka, hala. Tapulan. Ang ilang pamati, wa na kay ambisyon. Ang ilang pamati, wa na ka kanang inutil na ka, wa kay kontento na ka sa imong pagkainana. It doesn't mean nga kung kontento ka igsoon, dilibot pasabot nga wa na kay ambisyon. Naagyapon kay ambisyon, pero imo lang gipili ang gitawag contentment kung unsa ang gihatag sa Ginoo nimo karon para ang resulta na kay peace. Resulti peace. Okay. So, nagingon siya, rejoicing in the Lord brings peace and contentment knowing that God is in control in every details. Atong basahon. Nagingon siya sa verse 7. Og ang pakigdait and the peace of God, okay? Og ang pakigdait sa Dios nga labaw sa tanang pagsabot
magbantay sa inyong mga kasing-kasing o sa inyong mga huna-huna diha kang Kristo Jesus. Amen. So, and the peace of God that exceedeth in all understanding, no, nagingon diha, magbantay sa inyong kasing-kasing. Unsa man ning kasing-kasing? Magbantay sa inyong emosyon. Okay? Magbantay sa inyong desisyon. That is the benefits of rejoicing in the Lord. Dapat magmalipayon lang ta kanunay sa Ginoo para maprotektahan ang atong emosyon, maprotektahan ang atong desisyon, o sa kanunay ang peace and contentment na animo. Ang tao manggong dili kontento, magsigtan-aw sa iyahang silingan. Ug unsay napalit sa silingan, gusto pud siya may nadto. Ang tao nga dili kontento, ang nahitabo wala na siya peace of mind. Ngano man igsoon, tungod kay kung unsay gusto siya sobrang ambisyon, ang resulta sa sobrang ambisyon igsoon na stress nagmayo iyang kaugalingon para moabot lang ang ambisyon. Pero ang resulta matud pa sa atong Bible lesson ganina o bisan pa ni Kuya Ariel gabi ang iyahang message is bisan pa naglibot-libot na ang iyang magulang ug asa dapit kay nangita sa iyang gikinahanglan, pero hapon niya makit ngano man ang Ginoo mo'y maghatag sa maayong asawa, no? Muna iyang message gabi. Igsoon ko diya sa Ginoo, it will give us peace and contentment. So this is the reason nga dapat kita nga mga iglesia sa Dios dili ta musupak aning di ayaw laging nang aning suggest ra si Apostol Pablo, kundili gisugo ta ni Apostol Pablo nga nagingon siya, rejoice always sa tanang butang, sa tanan nga sitwasyon sa kinabuhi dapat magmalipayon ta. Amen. Asa magmalipayon? Diha ba sa kalibutanon? Asa magmalipayon? Diha ba sa mga butang atong naangkon? Muna gitawag happiness. Amen? Happiness lang na. Pero, ningon siya, rejoice in the Lord always. Buti pa sabot, samara na, nga moingon ta, Lord, ikaw na'y bahala. Ang Ginoo, kabalo siya nga natay limitasyon. Pero kung magsigi gani ta og kalipay nga na sa Ginoo, wa pa ka musulti sa Ginoo, kung unsay imong gikinahanglan, matingala na lang ka nganong gihatag sa Ginoo. Samtang ako magsigi og lakaw bitaw igsoon niya. Sige kog sudong diri sa ilang Kuya Makmak nga tindahan. Diri po sa atbang napoy tindahan. Po sa kilid napoy tindahan. Pero nakaingon ko, maayog yun ang Ginoo kay tuwa sa ilaha dito nagdasok. Unya mayon po ko, unya unsa ra di ra mo sa puton. Sa isa puton kay daghan kay customer. Dito po ko gabi sa kang Kuya Braille, daghan po kayo di sila customer. Unya ingon ko nga daghan kay customer, action na siya yaw-yaw kay daghan kay customer, kulang og trabahante. Ingon ko, ahimuon lang yun nga, ikalipay lang na to. Dili lang yun ta magyaw-yaw-yaw-yaw. Hilom lang po siya. So, igsoon, muna gingon nga, God will supply all our needs. Gikinahanglan na nato na. No? So, muna nga, be happy in the Lord always. Kanang gitawag, rejoice gani, be happy in the Lord always. Kung panalitan, gibulagan kag uyab, lipaya lang. Imong kaugalingon, salamat Lord, aron makauyab na paguglain. Amen? Dili kay magsige na lagmukmok ang uban, di na dayon mo simba. Samot na og nag-uli mo sa imong uyab. Perti nag yung lami at tanaw ni mong naong ana. Basta nag-uli mo, di ba? Ano man? Kuha na kay, sidlak na kayo. Ngano man? Pero maminti ka nag-ampo sa Ginoo. Unsay pamaagi para kanunay ta magmalipayon? Ingon ang verse 6, mag-ampo uban sa pangalyupo. So, tubago na din sa Ginoo. Salamat Lord, kami gud mo'y nagdayon. Diba? Nindot ka igsoon. Muna nga nining ka buntagon igsoon, tulo ka butang atong hinumduman. Ang epekto kung kita magmalipayon kanunay, wa ta nag-focus diha sa unsay mga atake, wa ta mag-focus unsay mga problema, unsay mga negatibong panghitabo sa Pilipinas. Igsoon ko diha sa Ginoo, una, dako ang atong pagsalig, mudako ang atong pagtuo sa Ginoo, mudako ang ato ang pagsalig sa Ginoo, ug ang ikaduha, naatay kusog permanente. No, and the joy of the Lord is my strength.
Mao na atong kusog ang kalipay diha sa Ginoo. Muna nga kanunay nga magsimba ta usahay kahinumdum ba mo nga ug Sabado na unya wa ta nakasimba murag luya atong lawas. Amen. Murag laay, murag wala nato na end ba, di ba? Ang Sabado weekend, wa nato natapos kay wa ta mo simba. Unya kung wa ta nakasimba, murag wa nato natapos ang Sabado, wa masilyohi. Muna ingon ang Ginoo nga remember the Sabbath day to keep it holy. Kay matud pa niya, ang Ginoo iyan ning gibalaan ug iyaha pod ning panalanginan. No, so the joy of the Lord is our strength. Panahon nga naatay simba, panahon nga naatay Bible study, panahon nga naatay kantahanay diri igsoon. Kung mukanta ganita igsoon, malipayon ta inside. Wa man ta nagngisi, nagkanta, pero diri sa ilalom, gabi gud ka happy. So muna igsoon ko di sa Ginoo nga gawas nga maghatag siya physical na to nga kalipay, maghatag pud siya og kalinaw og kontento ta sa gihatag sa Ginoo ni anang adlaw. Amen. Kontento ta. Og bisan pa niya na gusto sa Ginoo kanimo kanako karon nga atong ikinabuhi ning pagkamalipayon diha sa Ginoo. Amen. Kung manilhi ka sa simbahan, malipayon ka. Kung manghugas ka, malipayon ka. Kung muawit ka, malipayon. Kung magdrum ka, dapat malipayon. Dili pinugos. Nga naman, aron ang Ginoo will supply all your needs according to His riches and glory. So, ingon nga, mauni siya ang sugo sa Ginoo nga nag-ingon diha, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Ingon nga, gikumand sa Ginoo nato na ato nang ikinabuhi kada adlaw igsoon, og dili bot ipasabot ana nga di na gyud ta maguol. Kay maguol gihapon ngano ba kanang dili na gyud ta mamuhilak. I mean, nagyapoy paghilak. Naay paghilak Jesus wept. Si Ginoong Hesus nihilak for some certain reasons. Si David nihilak. Daghan gihapon mga pamagi ning hilak, but deep inside after ana is naagihapoy rejoicing in the Lord always. Kaya magsige na lang kag emotional, magsige na lang kag hilak igsoon. Tan-awa na kasi nakauyab diring magsige lang kag hilak. Ang nahitabuan na igsoon, luya ang lawas. Kung kinsa tong nakabana o nakaasawang magsige kag hilak, muna nga ingon nga may pang magbuwag ta, oy sige mo kog hilak nimo, lunganon mo kakayo. Maluya imong lawas pero malipay ka diha sa Ginoo. Simba ka kanunay sa Ginoo. Igsoon ko diha sa Ginoo, abtik lami trabaho na po dinig ka Sunday. No? Ngano man tungod kay imong gipili ang pagkalipay diha sa Ginoo. Amen. So as we rejoice always samtang kita magakalipay diha sa Ginoo, atong hinumduman nga wala niya gipugnan ang atong emosyon nga muhilak pod. Apan hinumduman nato nga sa atong paghilak nagkinahanglan po tag physical nga kusog. No, buti pasabot nga bisan pa man luyo niya na tanan nga doon na tay mga makita nato mga problema pero ikalipay nato diha sa Ginoo, ang Ginoo maghatag ka nato kusog nga mo survive ta bisan pa taliwala sa panahon. Ug kabalupod ta kanang resilience, kabaluta mo hulat, no? Ug kanusa ang tubag sa Ginoo. Dili tan nagharas-haras nga magdali dayon. Ngano man ay makapastress. Kung gusto ka maayo na ako'y giampuan dito nga pag humagampo, mura na pud siya nagsige hunahuna sa iyang sakit. Ning kung unsa day ka mahadlok ka mamatay. Isa daw kung gingnan, mahadlok ka mamatay. Si Kuya Mark, hadlok ka mamatay. Kay murag nervyos na siya maayo diya sa taas. Ay, hadlok mamatay. Mao na dapat magkalipay ka sa Ginoo. Nga naman, the more nga malipay ka sa Ginoo, the more nga naay kay physical health. Amen? So, isa pa niya na ang katapusan, kaning gitawag nga, ang Dios maghatag kanimo og peace beyond our understanding. Buti pasabot, labaw pa kasi imong gihunahuna, gibasa po ni ka ganina. Peace beyond your understanding. Muna gikinahanglan sa tao. Magunsa man ang dako kayo kag bahin sa DPWH.
O, dako kay kagbahin pila ka trilyon dito, pero wala kay peace of mind. Nga naman, aghang kay nimbatikos nimo. Muna, mga igsoon ko sa Ginoo, rejoice in the Lord always is very important character na atong gawion sa ato ang pagkinabuhi samtang nagpaabot ta diha sa Ginoo. Okay. So, og ang katapusan, numduman nato nga kanunay lang ta magtan-aw sa kamaayo sa Ginoo. Hinumduman nato nga kung doon na tayo mga failures, napod tayo mga learnings ana. O kanang mga learnings, mauna ang goodness sa Ginoo. Hinaoton ta nga atong mga kinabuhi, mahimog refleksyon ngadto sa uban nga kita nagkinabuhi nga adunay Diyos nun nga kalinaw labaw pa kaysa atong gihuna-huna. Amen? May our lives be a reflection of God's peace and joy. Kay pinaagi niya na maupod na ang gihatag sa Ginoo ngadto sa eternity nga kita nagiingon diha happy ever. Sa to? Malipayon hangtod sa walay katapusan nga kalipay. So, sukad karon ato kanunay i-characterize batasanon nga kita magmalipayon diha sa Ginoo. Amen? O sa makausap pa, ang Diyos magpanalangin sa iyang pulong anhi kanato nga kada adlaw mahinumdum ta nga magkalipay ta diha sa Ginoo, for the joy of the Lord is our strength. Mao na ang mensahe sa Dios nining kautuhon, the joy of the Lord is our strength. O maayong buntag and happy Sabbath to one and all. God be with you. Amen. Also with me.